Marami nang inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng mga ghost flood control projects. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang nagrereklamo at sinasabing walang silbi ang ICI at walang ngipin. Ang tanong ngayon, dapat ba itong palakasin o buwagin? Pag-usapan natin ito kasama ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Magandang hapon po, Attorney Cayosa. Welcome back sa Arangkada Balita. Good afternoon. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Yes, Attorney Cayosa, kayo po, ano ho ang, kumbaga anong take nyo po sa takbo po ng investigation po sa ICI? Kontento po ba kayo sa takbo, sa speed ng investigation nila? Kagaya ng ating mga kababayan na nababagalan tayo at alam din naman natin bilang isang abogado na yung kapangyarihan at resources na nasa poder ng ICI, very limited. Kaya naintindihan din natin na ang kanilang output ay mabagal. At malaki ho kasi ang ekspektasyon ng ating taong bayan at talaga namang grabing pagnanakaw ang ginawa ng mga mambabatas, mga nasa gobyerno, executive branch, DPWH, at mga contractors. So talagang at may mga pinangalanan na ho kasi At alam natin na marami pang iba. So, sawag-sawa ng taong bayan sa mga pagnanakaw nito, imbes na sumupa, lumalaki pa. No? Nagugulantang na lang tayo. Sa budget pa lang, ninanakaw na nila, nangungubisyon na sila. So, normal lang ho na malaki ang ekspektasyon at ang demand ng taong bayan. Okay. Unfortunately, hindi natutugunan ng maayos ng ICI dahil na rin sa kakulangan ng kanilang poder at resources. Yun nga po, Attorney Cayosa, nung una nga wala pa raw budget itong ICI, ano? And lately lang sinabi na nakaka-approve lang parang last month. Yes, oo. Oo, itong 41.4 million na budget para po sa ICI. So ayan, walang masyadong budget, wala rin daw ngipin. Hindi siya pwedeng magsapina, hindi siya pwedeng mag-hold in contempt. At sabi nga ni former Secretary Babe Singson na parte ng ICI, para raw sila ngayong punching bag. So ano po yung mga pwede pang gawin? Bukod po nga doon sa sinabi ni Congresswoman Laila De Lima, no, na meron siyang batas para mabigyan pa ng ngipin yung bill niya, no, itong ICI. Well, dati naman alam ng mga in-appoint na commissioner at mga opisyal ng ICI yung kalagayan ng ICI. So sana nung sa simula pa lang, pinaspasan na nilang mag-request sa Kongreso at saka sa Pangulo ng suporta. Dapat ginawa nilang kondisyon ito sa kanilang manatili sa ICI. Anyway, that's water under the bridge. Hindi lang ho naman yung panukalang batas ni Congressman De Lima nandyan. Nandun din yung panukalang batas ni Congressman Umali, ni Chanco at iba pa. So, sana pinilisan ng lower house na i-consolidate ang mga bills na ito. Ganun din, meron na rin ho sa Senado. Magkaiba lang ang pangalan pero halos pareho naman ang purpose at saka yung structure. Ang mahalaga dito, ipasa na ng magkabilang house, magkabilang sector ng legislative branch, magkaroon ng conference committee. At makakatulong sana kung ang presidente i-certify niya na urgent bill ito para ma-abbreviate yung process. Kasi limited na lang ho ang session days ng Kongreso. Kung hindi ito gagawing urgent bill, malamang wala na silang oras para ipasa ito. Eh di malungkot na Pasko tayo. Wala tayong maaasahan sa next year. So dapat bago mag-break ngayong Pasko, maipasa po ito. May time pa kaya? Very limited na. Sa tingin ko, kung hindi i-certify ng presidente na urgent bill ito, mawawalan sila ng panahon. Kasi meron hong mga limitation, yung pagpapasa ng buwan, meron hong mga time delays. Diba, for the third reading. So, mas maganda sana i-certify na niya kagad. Pulungin niya, kausapin niya sa mga president, kausapin niya ang Speaker of the House. Kung talagang gusto nila ito,
this week, may papasa na nila yan. Talaga, if there's a will, there's a way. Na ano, di ba? Oo, political will is importante dito at the part of the congressman, the senators, and of course, the president. Opo. Kasi kulang na ho ng oras. At sana ho, suportahan naman nila kung meron mang konting pagkakaiba yung mga versions, and they should resolve this in favor of more power at the part of ICI, more transparency, more public participation, at saka yung poder na mag-deputize ng iba pang mga executive agencies or other line agencies. Kasi mahirap po yung kahit bigyan yan ng budget, hindi naman kaagad-agad magkakaroon ng manpower. So, mas maganda, kagaya ng opisina ng ombudsman by the Constitution and the Ombudsman law, he can deputize, he can ask the help of other agencies. Yun, pag mangyari yan dun sa batas, at may protection din yung mga nasa ICI sa batas na yan, sa tingin ko, makakaasa tayo na mas mapapabilis at maging mas transparent ang kanilang gawain. And speaking of transparency, meron nga ginawang live streaming na ICI, nagsimula siya the other day. Pero yun nga lang, may mga ilang officials na humingi pa ng executive session. Tingin nyo effective ho ba itong live streaming option ng ICI? Well, yun ho ang problema natin, na again, tinataas nila ang expectation ng taong bayan. Kasi ngayon, ang gusto ng taong bayan, makita kung anong nangyayari. Yung bang nagdududa na sa lahat, di ba? Nagsususpensyahan ng lahat kasi nga lumalabas na systemic buong gobyerno yung sangkot ng corruption. So, yung mga request for executive session na halos lahat ng politiko, yun ang kanilang hinihingi. Hindi nakakatulong yun. Pwede naman sana na magkita ng taong bayan gaya ng ginagawa ng Senado sa Blue Ribbon. Pwede naman nilang gawin yun eh. Pero ngayon kung halos lahat nagre-request at halos lahat naman pinagbibigyan, mas nagsususpect ang taong bayan. Mas tumitindi ang pagkakadismaya. At saka parang kumbaga nawawala na rin sa consciousness ng taong bayan. Parang mas mabuti pa dati yung sa Senado at saka sa Sa Congress. sa Congress nakikita mo Oo. Ayun na ang sinasabi natin noon na dapat ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson tuloy pa rin dapat yan. Kasi kung ano man yung mga findings nila doon, pwede naman nila ito directly to the Ombudsman, di ba? Oo nga po. So, mas maganda yung Plus, doon, nandun talaga yung posisyon, nandun yung mga magkakaibang political sides. They check and balance each other. And the more transparency, the more credible it becomes. So, yun ang kulang natin Yung, kaya siguro, lumalabas sa survey yung pagkadismaya ng taong bayan. So, we really need very strong political will in the next few days on the part of the legislature and the executive. And attorney, may huli kong itatanong lang siguro kasi may nangako na, nakalimutan ko sino official na nangako na bago magpasko may makukulong na malalaking isda naman. Hindi yung mga nakikita natin na maliliit na isda dyan na mugshot, na huli. Tingin nyo ba bago magpasko, naniniwala ba kayo na may malalaking pangalan na makukulong? Well, naniniwala ako na yun ang plano ng Ombudsman o kaya ng ICI. Ang problema din ho kasi at magandang pinapaliwanag natin, ang magdidesisyon kung may makukulong ba, whether preventive detention or final judgment, judiciary. Kung pareho pa rin ang ating judiciary nung nakaraan, diba? Napakarami ng mga nag-dribble lang, mabagal, kumilos. Kasi notoriously slow ang ating judiciary, mga buwes, sandigan bayan, all the way up to the Supreme Court. Baka ma-frustrate din, mapapahiyalan yung nangangako na may makukulong. Wala ko kasi sa poder ng Ombudsman o ng ICI ang magpakulong. Nasa mga question, RTC judges, sandigan bayan, all the way up to the Supreme Court. Kung ganun pa rin ang kabagan nila ng mga nakaraang taon, wala rin tayo masyado maasahan. Okay. Alright. Maraming salamat po, Attorney Cayosa. Salamat sa oras na binigyan nyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at happy weekend. Maraming salamat. Magandang gabi po sa lahat.